Ah, at ngayon ay 21st century. So nasa panahon tayo na pangit ang pagtingin sa gera. Dahil yung siglo bago yung 21st century ay napakaraming gera. Yung World War I, World War II, maraming gera at maraming namatay sa gera. Actually, kung may mga lolo't lola kayo, pag nakausap nyo sila, kumusta po yung buhay noon, hindi mawawala yung deadliness ng gera. May mga kaibigan sila na nahirapan sa gera o namatay sa gera. O kaya may mga kapamilya mismo sila na nadamay dito sa World War II na ito. At nung natapos iyon, mula noon wala nang nangyari na World War. From 1945 hanggang ngayon, 2024, may tinatawag tayong long peace, mahabang kapayapaan. Kaya yung mga gera, hindi siya maraming bansa laban sa maraming bansa, kundi bansa laban sa bansa lamang. So, dahil doon, nauso yung mga pacifists, yung mga nagsusulong na dapat wala ng gera, wag na tayo maghanda, wag na tayong magpondo ng ating mga militar dahil pangit ang gera. Pero alam nyo ba na ang Biblia ay punong-puno ng gera? Mula lumang tipan hanggang bagong tipan, may tema ng gera. At ito yung hindi tayo magsusulong ng gera, literal na gera na bansa laban sa bansa. Pero meron tayong i-discuss na gera. Ating buksan ng ating Biblia sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Ito ang banal na salita ng Diyos. Sa English Standard Version, verse 10, "Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Basahin ko rin sa Pilipino, verse 10, "At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga espiritu sa impapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito." Ito ang makapangyarihang salita ng Diyos. So, yung tekstong ating binasa ay sulat ng Apostol Pablo sa iglesia sa Efeso. Ito ay napaka-unique na church sa Christian history dahil ito ay iglesia na siya mismo ang nangaral doon, nabuo yung iglesia sa ilalim ng pagtuturo niya ng ebanghelyo, at ang epekto sa iglesyang ito ay napakaganda, no? Yung gospel talaga ay na tumimo sa puso't isipan ng mga taga-Epeso na maging yung ekonomiya ng Ephesus, yung lugar kung nasaan sila, ay naapektuhan. Yung sikat na pagbebenta ng mga Diyos-Diyosan sa Efeso ay bumagsak yung benta dahil sa pangangaral nitong mga
taga-Epeso dahil sa pagtayo nila sa tunay na Diyos, na si Kristo ang nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Kristyanismo, ang tunay na Diyos. So mapapansin natin na the Ephesian church is a growing church. It is a doctrinally sound church, practically obedient church, and having a great impact on the locality. So, hindi natin sasabihin na ganun na ang kalagayan ng Epeso, ng Antipolo, Reformed Baptist Church. Hindi natin sasabihin, ganito na, may epekto na sa ekonomiya ng Antipolo ang ARBC. Pero pwede nating masabi na sa iglesyang to, tinuturo yung sound doctrines, tinuturo yung pagsunod sa mga praktikal na pangangaral ng Biblia, at itinuturo rin yung impact nito sa ating mga buhay, sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating lokalidad. Kaya nakita ko na itong tekstong ito, itong Ephesians, ay dapat hamunin na tayo. Na ito na, tinuro na sa atin yung doctrines of grace, tinuro sa atin yung confession, tinuro sa atin yung malalalim na kaalaman ng Biblia. Ngayon, sumusulat si Pablo sa kaduluduluhan ng Ephesians sa chapter 6. Sabi niya, finally, sa wakas, ito ang sabi niya, magpakatatag kayo. Bakit? Dahil sa ganitong kalagayan, maganda. Natututo ang mga member. Sumusunod ang mga member. Ano ang pwedeng epekto nun? Pwedeng isipin mo na wala ng gera. Wala ng gulo. Wala ng labanan. Lumalago ang haba ng kapayapaan. So ang reminder sa atin, kapatid, hindi. Nasa gera ka pa rin. Nasa mundo ka na makasalanan. Nasa mundo ka na kahit may mga Diyos-Diyosan na natutumba, meron pa ring mga Diyos-Diyosan na nasa mga puso ng bawat tao na dapat mong labanan at dapat mong patayin. Kaya ang panawagan sa atin, ito ang hamon sa inyo, basic reminder, Christianity 101, ito ang sabi, since Christ, the Lord of all, our victorious King is our very strength, si Kristo, na Panginoon ng lahat, nagtagumpay na hari, siya ang ating lakas. Baka yan yung malimutan mo. Lumalago ako sa doktrina, yun na yung lakas ko, doktrina. Lumalago ako sa pagsunod, yung pagsunod na yung lakas ko. Ang reminder sa iyo ito, be strong in the Lord. Kay Kristo pa rin yung iyong lakas. Kaya anong gagawin mo? Ang sabi, let us put on the whole armor of God. At sino yun? Si Kristo. Si Kristo yung kailangan mo para malabanan mo yung mga pakana ng dyablo. Let us put on Christ in our fight against the schemes of the devil. So, dalawang reality, no? Una, si Kristo yung ating lakas. Pangalawa, may pakana pa rin ng dyablo. May mga patibong pa rin ng dyablo. Actually, kung iisipin mo, matatawa ka kay Satanas. Ang lakas-lakas ng Panginoong Hesus. Ang lakas-lakas ng kalaban niya. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon ng lahat. Natalo na siya. Tinalo na sa crucifixion. Tinalo sa resurrection. Ngayon, nasa kanan ng trono ng Diyos ang Panginoong Hesus. Pero tong dyablo, meron pa rin mga pakana. Meron pa rin siyang mga patibong. At sino ang target niya? Tingin niyo, tinatarget niya ang Panginoong Hesus? Hindi ang Panginoong Hesus ang target niya. Yung mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Ang target niya tayo. Na dating nasa Kanya. Tayong mga anak ng puot. Tayo na naagaw ng Ebanghelyo. Tayo na inisnatch from fires. Tayo ang target ng dyablo. Kaya,
ang matututunan natin dito, nasa gera ka, you are at war with the devil. Pangalawa, the devil is at war with us. So, pareho yan. Lumalaban ka sa dyablo, yung dyablo, nilalabanan ka rin yan. At yung rason niya, napaka-tindi ng kanyang rason. Ang rason niya, dating nasa kanya ka. So, parang ito yung magulang na kumupkop sa'yo at nakuha ka na ng tunay mong magulang. So, ang goal niya, makuha ka ulit. Napaka-intimate ng rason ni Satanas para makuha ang isang Kristiyano paalis sa piling ng Panginoong Hesus. Kaya may dalawa tayong punto, may dalawa tayong nais na tumimo ngayong hapon na ito, at next Lord's Day, bala kong ituloy yung remaining verses. Ito na yung parang strategy na. Ito na, paano ako makikipaglaban sa dyablo. Ngayon, ang lilinawin lang natin, ano yung nature ng gera na meron tayo? Anong uri ba ng gera mayroon tayo? At pangalawa, anong role? Ano yung mga role sa gerang ito? May role lang dyablo, may role lang Diyos, may role lang iglesia, may role ikaw sa gerang ito. So yan yung ating pagtutuunan ngayong hapon. At una, the Christian's role, the Christian must specialize on the nature of the warfare he is involved. Dapat alam ng Kristiyano yung nature ng gera kung saan siya kabilang. Ikaw ay Kristiyano, sinasabi mo, naniniwala ka kay Kristo, sinasabi mo, binautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sinasabi mo na miyembro ka ng iglesia, kailangan mong malaman anong gera ka involved. Hindi ka sumapi sa isang iglesia na walang gerang kinaharap. Simula nung itinungtong mo yung pananampalataya mo kay Kristo, napabilang ka sa isang gera. At anong uri ng gera ito? Sabi sa verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil." Unang katangian ng gera kung saan ka involved, it's spiritual. Ito ay spiritual. Ito ay hindi mo makikita gamit ang iyong mata. Gamit ang iyong eyeballs, hindi mo makikita na nasa gera ka, na may nakatutok sa'yo na pana. Ayan na, atakihin ka na, iilag ka, o kaya atake ka. Hindi. Ito ay spiritual. Ito ay hindi nakikita. Ito ay hindi material. Ito ay hindi atake sa bagay na nakikita. Ito ay dyablo. May nakita na ba kayong dyablo? Pwede niyong may i-describe kayo, ito, dyablo ugali nito. Pero, wala tayong makikita na dyablo talaga. Ito yung, may mga image ng dyablo, pero wala tayong nakita pa kung ano ba talaga yung dyablo. Di pa natin nakita. Ito ay spiritual. Ito ay pakikipaglaban sa spiritual na puwersa. Si Satanas ay may army. Siya ay may hanay na nasa likod niya na handang lusubin ang hanay ng Diyos. At si Satanas ay nag-iisip, nagpaplano, nag-oorganisa, naghahanda para lusubin ang kanyang kaaway. May kaaway si Satanas. Hindi baka naisip nyo si Satanas ay mabait, nakakampi. Kakampi ng mga tao. Natutulungan ka makuha yung gusto mo.
Pwede. Kung kakampi ka ni Satanas, pwede. Pero alam mo, ang kapalit nun, hindi niya yung ginagawa dahil mahal ka ni Satanas. Dahil gusto kang tulungan ni Satanas. Ginagawa niya yon dahil alam niya na masama ang mangyayari sa'yo. Gusto niya na hindi lang siya yung parurusahan sa impyerno. Gusto niya may kadamay siya. Pero hindi kayo magdadamayan sa impyerno. Walang sense of companionship sa impyerno na, uy, Satanas, ang hirap dito, nakaka-relate ka ba sa akin? Walang ganon. Walang sense of relationship sa impyerno. Sobrang lala sa impyerno. Galit sa'yo ang Diyos, galit sa'yo ang lahat. Kaya si Satanas ay hindi kakampi ng isang Kristiyano. Ang puwersa ni Satanas ay hindi mo kakampi. Pangalawa, hindi lang spiritual, hindi lang na ito ay bagay na hindi nakikita, na hindi mo kayang ikumpara sa gera ng mga napapanood mo. Pero ito ay gera, ito nga ang mahirap sa gerang ito. Hindi mo magagamit yung mga senses mo talaga para labanan ang gerang ito. Pangalawa, ang concern ng gerang ito ay mga rulers, mga otoridad, mga kapangyarihan, at mga namumuno. May mga katungkulan. So, ang focus ng gera ng Kristiyano ay mga otoridad, mga rulers, at mga kapangyarihan. Kung titignan natin, si Satanas ay kumikilos gamit ang mga otoridad, gamit ang mga katuruan, gamit yung mga madalas na ginagalang ng sanlibutan. Ganito mag-launch ng atake si Satanas. So ano ang pwede nating makuha dito? Dapat ang tinututukan din natin yung mga katuruan ni Satanas. Yung mga otoridad na ginagamit ni Satanas. Yung mga makakapangyarihan na ginagamit ni Satanas. Dahil spiritual at authority focus ang gera ng Kristiyano, hindi niya dapat i-neglect yung realidad ng spiritual na realm, the spiritual realm. Nasa panahon tayo na pag naniniwala ka sa diablo, naniniwala ka sa anghel, naniniwala ka sa Diyos, ikaw ay may mangmang. Tinatrato ka na ano ba yan, nagpapaniwala ka pa dyan, 21st century na, naniniwala ka pa rin sa ganyan. At malaki ang tulong nun kay Satanas. Paano mo lalabanan si Satanas kung hindi ka naniniwala sa ganon? Hindi ka naniniwala sa demonyo. Hindi ka naniniwala sa anghel, sa Diyos, sa Espiritu. Pero totoo. Totoo si Satanas. Totoo ang demonyo. Hindi mo man siya nakikita, totoo siya. Totoo na may nauhulog sa pakana ng diablo. Totoo na may bumabagsak sa pakikipaglaban sa diablo. Ang mga bansa, pag naghahanda sila ng gera, iniisip nila, ano ang weapon? Paano mangyayari yung gera? Ito ba ay conventional? Ito ba ay sa pamamagitan ng tangke at ng mga baril? O sa pamamagitan na ng nuclear, isang bagsak na lang, tapos na. Ito ba ay psychological, na papahinain mo yung moral ng mga kalaban? O ito ba ay biological, bibigyan mo sila ng sakit para manghina sila? Ito ang iniisip ng mga bansa bago sumabak sa isang gera o habang naghahanda sa isang gera. Anong uri ng gera ang ilo-launch ng kalaban?
Malinaw sa ating tekstong binasa, malinaw na sinabi ng Diyos, ang gera na meron tayo ay spiritual. Kaya ang hamon sa'yo, resist the urge to win the war using material or carnal means. Tanggihan mo na yung kaisipan na mananalo ka sa gerang ito gamit yung material o karnal na paraan. Ang Diyos ay espiritu at tayo na nakikipaglaban sa espiritong sa masamang espiritual na puwersa ay dapat lumapit sa ating Diyos na espiritu. Kaya ano ang paghahandaan mo? Ano ang ibibuild mo? Hindi natin sinasabi, pabayaan mo na yung physical, huwag ka nang mag-isip ng mga material, nasa material pa rin tayo na mundo, at kayang gamitin ito ni Satanas. Ang sinasabi lang natin, sa pakikipagniig sa mga pakana ng Diablo, pangunahin dapat ang espiritu. Pangunahin dapat yung spiritual mong kalagayan. Yung pagkain mo, Biblia. Yung pagdadasal mo, yung pagsamba mo, yung spiritual nating pagsamba. Sa mga bagay na yan, dyan tayo lumalakas. Kung pinalalakas tayo ng tunay na pagkain, yung karne at kanin, totoo na palalakasin tayo ng spiritual na pagkain, ang Biblia. Totoo yan. Hindi yan pamahiin o invento o practice lang na nabuo ngayong panahon na ito. Totoo na ang nakikinig ng mga salita, nagbabasa ng salita na mula sa Panginoong Hesus ay lumalakas. Nagiging handa sa kanyang laban sa mga pakana ng Diablo. Kaya bilang isang sundalo ni Kristo, meron kaming tinatawag na daily training sa militar na ito, dapat minimum magawa mo ito para sa panahon ng pagsusulit, handa ka. May mga bilang ng mga physical requirements, may mga bilang na ito lang dapat yung ma-reach mo na timbang, lahat yan, inihahanda yung kanilang mga miyembro. Kabilang ka sa gera, enlisted ka, kabilang ka. Kung magkagera, dapat ready ka. Gayon din sa Kristyanismo, lahat tayo ay sundalo. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat tayo, nung tayo'y nanampalataya sa Kristong Hari, tayo kabilang na sa gera. At may ensayo, may tinatawag na training, may pagde-training na nangyayari sa bawat sundalo ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay batang Kristiyano, may training para sa batang Kristiyano na harapin yung batang Kristiyano. Ganon din yung matandang Kristiyano, yung babaeng Kristiyano, yung may asawang Kristiyano, may mga training kayo na sakto para sa inyo, para pagdating ng pagsusulit, handa ka. Handa ka sa laban, handa ka sa laban. Palakasin mo ang iyong spiritual na paghahanda sa paglaban sa mga pakana ng Diablo. Huwag kang matakot, maging matapang ka, mamuhay ka sa pananampalataya. Live by faith and not by sight. Mahirap makita ngayon yung mga pangako ng Diyos, pero tinawag tayo sa pananampalataya. Tinawag tayo na manalig kay Jesus, na manalig sa mga pangako niya, at maging humble tayo na umaasa sa mga pangakong ito.
We need to be always dependent sa power na nagmumula kay Kristo. Kung ikaw naman ay hindi Kristiyano, kung ikaw hindi mo pa sigurado kung Kristiyano ka, may mabuting balita sa iyo. Pwede kang maging Kristiyano. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang daan. Huwag mong isipin, parang mahirap dyan, nagera pala yan. Huwag mong isipin yun. Isipin mo si Kristo. Si Kristo ang Diyos ng lahat. Si Kristo yung nagbigay ng kanyang buhay. Si Kristo yung nagtagumpay laban sa dyablo. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka kay Kristo. Sawa ka na ba na nasa side ka ng talunan? Sawa ka na ba na nasa side ka ng dyablo? O hindi mo alam kung nasa ang side ka? Ito si Kristo, nagwagi siya sa lahat ng ipinutong sa kanya ng dyablo. Nagwagi siya sa temptasyon, nagwagi siya sa panguusig, nagwagi siya maging sa kamatayan. Si Kristo ang nagwagi sa lahat. Manalig ka sa Kanya. Walang lumaban kay Kristo na nanalo. Wala ni isa. Lahat ng kalaban ni Kristo, talo. Lahat. Isipin mo yung pinakamalakas. Isipin mo yung mga nagsama-sama na mga bansa, nagsama-samang mga weapons, nagsama-samang lahat, pinakamatatalino, pinakamalalakas, pinakamagagaling, nag-ensayo, at lumaban kay Kristo. Talo pa rin yun. Talo pa rin yun. Kaya lumapit ka kay Kristo. Si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Lapitan mo siya. Lapitan mo si Kristo. Pangalawang punto, kailangan kilalanin ng Kristiyano yung kanyang role sa gera kung nasaan siya. Nalaman natin na ito'y spiritual. Ngayon, makikita na natin yung mga kabilang dito sa spiritual warfare na ito. Una ang Diyos. Siya na nagtagumpay. Siya na Panginoon ng lahat ng digmaan. Pangalawa, si Satanas at ang kanyang puwersa. Si Satanas ay ang kaaway ng Diyos at ng kanyang mga tagasunod. So, merong kaaway, si Satanas at yung kanyang mga puwersa. At pangatlo, yung iglesia. Ito naman yung army ng Diyos. Ito yung lumalaban sa mga agenda ng dyablo. At yung Kristiyano, siya yung soldier. Siya yung enlisted na sundalo sa sandatahang lakas ng Diyos. Ikaw, Kristiyano, ikaw na tagasunod ni Kristo, ikaw ay active duty soldier. Hindi ka lang reserve. Magkaiba yung reserve sa ready talaga na lumaban. Yung reserve, nagre-report lang yan kapag mga once a month, tapos konti lang din yung requirements sa kanila. Ilalaban lang sila pag nandyan na yung gera. Pag nandyan na, kunwari, lumusob ang isang bansa, sa isang bansa, yung reserves, ready yan. Ipapasok yan sa gera. Sa Kristyanismo, walang ganon. Lahat tayo active duty. Iba-iba man tayo ng trabaho, iba-iba man tayo ng mga dinaranas, iba-iba man tayo ng kaantas sa buhay, lahat tayo ay sundalo. Pare-pareho tayo ng uniforme. Christian. Army ng Diyos. Sundalo ni Jesus. Iba-iba man tayo ng role. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan. Lahat tayo ay kabilang sa gera at nasa panig tayo ng Diyos.
At dahil ikaw ay sundalo, inaasahan sa yung disiplina ng sundalo. Inaasahan sa iyo yung basics ng sundalo. At inaasahan rin sa iyo yung loyalty sa Panginoon ng gerang ito. Bago ka, ang isang nagsumali kunwari sa army o sa navy o sa kung saan mang branch ng military, bago yan sumali, yan ay pinasusumpa. Pinasusumpa sila at sinasabi nila na ang allegiance nila ay sa bansang ito at handa ako na protektahan ito, kung pinuno lahat. Mamamatay ako para dito. Nung sila ay sumali. Ganon din tayo. Nung tayo inilagay sa iglesia, meron tayong mga sinumpaang salaysay. May tipanan, tayong binanggit. Nakipagdipan tayo sa banal na Trinidad na Diyos. Ang ganda nga nung covenant natin poprotektahan ko. May pinoprotektahan pala tayo. Meron pala tayong pinoprotektahan. Paano natin poprotektahan yun? Nakalatag dun sa pamagitan ng pagdalo, sa panambahan, sa pagbibigay, sa pag-iebanghelyo, sa pag-aaral, nung confession na mayroon tayo. Nakalatag dun para maprotektahan mo at maibig mo yung ibinigay sa'yo ng Diyos. Ang nakakalungkot pag hindi mo alam yung tungkulin mo o kung ano ka. Ano ba ako? Sundalo ba ako ng Diyos o sundalo ako nitong grupo na to? Pag di mo yan alam, magkakagulo ka. Iba yung aatakihin mo. Mamimisfire ka. Ang kalaban, pinoprotektahan mo, tas yung kakampi mo, binabaril mo. Gagawin mong kalaban yung kasama mo sa hanay, tas gagawin mong kakampi yung kalaban mo. Kaya napakahalaga na alam mo yung role mo. Ako ba ay Kristiyano? Kung oo, ito dapat yung mga kakampi mo. Mga Kristiyano. Si Kristo, agenda ng Diyos. Kaya, napakahalaga na kilala mo yung mga kasama mo sa hanay. Bago sumabak sa combat zone, itong mga sundalo, kilala nila yung isa't isa. Yung iba nga nakikita na kailangan ba natin to? Pag namatay to, malulungkot ako. Pag lumalim yung relasyon ko dito sa kaibigan na to at namatay to, malulungkot ako. Mahihirapan ako. Pero yun ang kailangan. Kailangan mo talagang mag-build ng relationship sa mga kasama mo sa hanay. Kailangan mong kaibiganin, kailangan mong mahalin. Kailangan mong ialay yung buhay mo para sa mga to. Para sa mga kasama mo sa hanay. Isang journalist, si Walter Cronkite ng PBS, noong 2003, gumawa siya ng documentary. Ang pangalan ng documentary ay Heroes of World War II. Ang sentro ng documentary na yon ay yung American soldiers sa Bastogne, France. Yung Bastogne, France, isa yung teritoryo na kapag hindi mo na-defend at napunta sa kabilang grupo, ay mahihirapan na matalo yung mga Nazi. At ang utos dito sa mga tao na ito na naka-assign doon sa
lugar na iyon, yung mga soldiers doon. Ang utos sa inyo, mag-winter man dyan, dumami man kalaban nyo, makulangan man kayo ng resources, ang goal nyo, i-keep nyo yan. Kung maubos kayo dyan, so be it. Pero ang goal is ma-protect yan hanggang sa dumating yung resources. Dumating yung winter, 30% nalagas agad dahil sa frostbite. Dumating na yung mga pwersa, sobrang dami ng kaaway, dumating. Pero tong mga soldier na ito, dun sa picture ng mga journalists, sabi dun, ang saya-saya nila, mga nakangiti, naglalaro. Napaka-peaceful nila, kahit nasa bingit na sila, ang daming nalagas sa kanila. Sabi nga nung major, yung isa sa leader nung grupo na iyon, sabi niya, that's where we got the strength to go through it again and again. You're not going to drop out because your friends are there. You're going to stay there. Cold? Well, if you can take it, I can take it. Ganun yung tingin nila sa isa't isa. Kung kaya nito na magtagal, kahit na nilalamig siya, magtatagal din ako. Mananatili ako. Sabi nila, it's the bonding of men, it keeps them together. Ang assumption sa ganong sitwasyon, mauubos na sila sa isang winter. Pero 30% lang ang nalagas. Bakit? They're bonding together. Nagmamahalan sila. Kaya ang sabi na lang nung journalist, sabi ni Cronkite, it was this bonding of brothers in combat that gave the men the strength to continue. Yung kanilang pagsasama, ito'y naging rason kung bakit nagpatuloy sila. Alam nyo nangyari sa Baston, France? Alam nyo kung bakit payapa ngayon? Walang World War? Dahil sa mga to, nananatili, pinalawig yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa sa bingit ng kalalaan ng sitwasyon nila. Kumusta ang ating tinatawag na cohesion? Antipolo Reformed Baptist Church. Kumusta yung tinatawag na camaraderie sa atin? Kakampi natin ang isa't isa. Pareho tayo ng sinumpaan. Pareho tayo ng Kristo. Pareho tayo ng bautismo. Pareho tayo ng pananampalataya. Sikapin mo na panatilihin ang cohesion ng iglesyang ito. Sana, pag nakita ni Cronkite ang Antipolo Reformed Baptist Church, kaya niya ring sabihin na it was this bonding of brothers in combat that gave the men the strength to continue. Yung bonding ng isa't isa. Di natin alam kung gaano magtatagal ang ARBC, pero ang goal natin, abutan nito, yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maraming iglesia na reform, confessional, pero wala na. Hindi siya basta kwento lang, totoo na may mga nawawalang church na nauubos, na 3 na lang yung matitira at mag-uusap na dinedesolve na natin yung sarili natin. Totoo yun. May mga ganon. Pero ano ang goal natin? Goal natin, abutin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Salubungin natin siya. Iglesia. Ito ang sundalo ng Panginoong Hesus. Ito ang inaasahan sa hanay ng Diyos.
Kung ikaw naman ay hindi mo alam kung nasan ka, di mo alam anong hanay ka, malinaw kung nasan kang hanay, walang neutral na bansa sa spiritual na gera. Walang neutral. It's either nasa hanay ka ng Diyos na nakikipag-niig, unti-unting isinusulong yung kaharian niya, o ikaw ay nasa hanay ng dyablo na may sinusulong din na sariling agenda. Sino ang nasusunod sa buhay mo? Kung hindi ang Panginoong Hesus ang nasusunod sa buhay mo, malinaw na ikaw ay nasa hanay ni Satanas. Hindi mo man naaminin yan, pero ganun ang sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Baka ang basihan mo, kaya mo nasasabing nasa hanay ka ng Diyos, okay ka lang. Okay lang naman kalagayan ko. Kaya naman, wala naman akong gaanong kaaway. Maayos naman yung pakikipatungo ko sa mga kapwa ko. Kung yan ang basihan, kaya naiisip mo na Kristiyano ka na o nasa panig ka na ng Diyos, nagkakamali ka. Maraming maayos yung pakikitungo sa kapwa na wala kay Kristo, na galit kay Kristo, na galit sa agenda ng kaharian ng Diyos. Si Kristo ang daan patungo sa kaharian. Manalig ka kay Kristo. Ang kahahantungan ng hanay ni Satanas ay impyerno. Ang kahantungan ng hanay ni Satanas ay impyerno. At kaya namin ipinapanawagan ito dahil ayaw namin na sumapit ka sa hantungan ni Satanas. Kaya namin inihikayat ang bawat isa na ituro ang ebanghelyo sa mga mahal nila sa buhay. Dahil ayaw namin na dumating sa punto na sa araw ng paghuhukom ay nasa hanay sila ni Satanas. Mahirap ang buhay Kristyanismo, pero worth it ito. Eternal na buhay. Dahil si Kristo ang eternal na buhay. Si Jesus ang eternal na buhay. Labas sa Panginoong Jesus, kamatayan. Labas sa Panginoong Jesus, kaparusahan. Labas sa Panginoong Jesus, patuloy na pakikipagdigmaan sa Diyos. Kung ikaw naghahangad ka ng kapayapaan, hinahangad mo na merong peace, si Jesus ang daan tungo sa kapayapaan. Si Jesus ang daan. Manalig ka sa Kanya. Ngayon na. Ngayon na. Bilang pagtatapos, mga kapatid, mahirap ang digmaan. Kaya nga siya digmaan. Mahirap talaga siya. May mamamatay sa digmaan, may masusugatan, may masasaktan, may makararanas ng pagdurusa. Pero sigurado ang panalo. Halina, patayin natin yung mga kalaban natin. Kasalanan, patayin mo yan. Kasinungalingan, patayin mo yan. Maling katuruan sa sarili mo, patayin mo yan. Idolo, patayin mo yan. At ipanalo mo na yung digmaan laban sa iyong mga kasalanan, laban sa iyong mga idolo, alang-alang kay Kristo na siyang nagtatagumpay at nagtagumpay sa lahat ng kanyang mga kalaban. Malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Masumpungan tayong lumalaban. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng digmaan. Ikaw ang Diyos na naghahanda sa iyong hanay. Ikaw yung nagpapalakas sa amin. Ikaw yung aming lakas, Panginoon.
Makapangyarihan ka, O Diyos. Ikaw ang aming malalapitan sa panahon ng panghihina. Nawa sa mga panahon na kami nanghihina, Ikaw yung aming itratong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang aming lakas. Kung kami lang, Panginoon, wala. Talo kami. Talo kami, O Diyos, kung wala ka. Katunayan, patay kami, Panginoon, kung wala ka. Wala kaming kalaban-laban. Pero salamat dahil binigay mo sa amin ang Panginoong Hesus. Salamat dahil inihahanda mo kami. Salamat may salita. Salamat may iglesia. Salamat may pagsamba, O Diyos. Salamat sa iyo galing ang lahat ng ito. Nawa mahalin namin ang mga bagay na ito. Pakabanalin namin ito, Panginoon. Dahil ikaw na aming lakas, ikaw ang aming malalapitan, Panginoon. Dalangin namin yung mga mahal namin sa buhay na wala pa sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na hikayatin sila sa Ebanghelyo, na ipangaral sa kanilang Ebanghelyo. Kung may makasama kami, Panginoon, na hindi pa nila alam kung saang panig sila, ibigay niyo sa kanila ang pagsisisi at pananampalataya. Ibigay niyo sa kanila ang konbersyon, Panginoon. Ibigay niyo sa kanila ang Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen.